Tumayo, mga kapatid, at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dumating na ang oras ng aming pagsamba. Inihanda namin ang aming mga sarili, aming mga isip, ang aming mga puso, upang kami karapat-dapat, Ama, sa pagsambang ito. Tatanggapin mo ang aming pagsamba. Tatanggapin mo ang bawat isa sa amin. Tatanggapin mo ang aming sambahayan. Patawad po kung mayroon kami nagawang pagkakamali. Nais namin kami karapat-dapat sa oras na ito. Linisin mo ang aming mga puso, Ama, upang walang makahadlang sa aming pagtanggap ng iyong mga biyaya. Walang makahadlang sa aming pagsamba po sa iyo. Ama, pinupuri ka namin. Sasambahin ka namin ng aming puso at isipan. Itong oras na ito, i-dedicate namin para sa iyo, Ama, upang ikaw ay aming mapaglingkuran. Ikaw ay aming mapapasiyahan sa bawat isa sa amin. Idinadalangin namin sa iyong ayong anak na kakasangkapanin sa oras na ito. Ibuhos mo sana ang iyong masaganang kapangyarihan. Dumaloy sa lahat ng nakikinig. Madama ka ng bawat isa sa amin. Kami ay lumakas sa paglilingkod po sa iyo. Tanggapin mo ang aming handog, Ama. Batid mo ang kakayahan ng bawat isa sa amin. Hindi kami nagdadahilan, Ama. Nakita mo ang kahirapang dinadanas ng iyong maalipin. Maraming magkabi-kabila. Maraming mga kasakuna. Maraming mga baha at mga anumang makakapinsala sa aming pamumuhay. Kung minsan, Ama, nakukompromise ang aming mga pagsamba sa iyo. Kung minsan napipinsala ang aming pamumuhay. Napipinsala ang aming pag-aabuloy po sa iyo. At kung minsan napipinsala ang aming mga sambahayan, lalo ng aming mga anak, Panginoon namin Diyos, sa oras na ito, ibuhos mo sana ang iyong makapangyarihang kamay. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isa sa amin. Sagitin mo kami sa kahirapan ng mundong ito. Huwag kaming madamay sa mundong ito, Ama. Kami lumakas at kami magpatuloy sa aming mga pagsamba po sa iyo. Dinadalangin din namin sa iyo ang lahat ng mga kapatid namin nakikinig. Lalong-lalo na yung may sakit. Ama naming Diyos, ikaw ang may hawak ng aming buhay. Ikaw ang mahusay na doktor, Ama. Kayang-kaya mong pawiin ang aming mga kasakit. Kayang-kaya mong pawiin ang aming mga pilay. Kayang-kaya mong damutin ang aming mga infeksyon. Ama naming Diyos, sana pagalingin mo ang bawat isa sa amin. Lalong-lalo na yung mga kapatid namin nasa ospital. Lalong-lalo yung mga kapatid nasa banig ng karamdaman. Sana sila bumangon sa madaling panahon. Makasama namin sa ganitong pagsamba sa iyo. Dinadalangin din namin sa iyo ang aming mga magulang, ang mga lolo at mga lola. Alam namin, Diyos, alam namin ang kanilang buhay napaikli ng natitira. Ang aming hinihingi lamang sa inyo, bigyan mo sila ng lakas. Dagdagan mo pa sana ang aming mga buhay. Magamit namin sa paglilingkod po sa iyo. Alam namin na isusugo mo na iyong bugtong na anak.
Kami handang sumalubong sa Kanya, Ama. Matagal na kaming naghahanda. Kung maaari, isugo na sa lalong madaling panahon upang kami masagip sa kahirapan sa mundong ito. Kung maaari, Ama, dugtungan mo ang aming buhay hanggang pagsapit ng iyong bugtong na anak. Kami sasalubong sa Kanya. Kami kasama, dalhin niya sa bahay, sa bayang banal na ihanda mo sa bawat isa sa amin. Lubos ang aming pagtitiwala. Tatanggapin mo ang bawat isa sa amin. Tatanggapin mo ang aming pagsamba. At pinatawad mo na kami sa lahat ng aming pagkukulang. At ibubuhos mo ang iyong masagalang biyaya sa amin sa pagsambang ito. Ang lahat na ito aming hinihingi. Sa ngalan ng aming tagapagligtas, Yahushua Amasiya. Amen. Mga kapatid, sa ating pong nakaraang pagsamba ay ating pinag-aralan ng Kapitulo 5 ng Mateo, na doon ay tinalakay natin ang tungkol sa mga beatitudes o mga mapapalad o mga pinagpapala. Yun ay pagtuturo ng ating Panginoong Yahushua sa isang lugar, sa isang tabi o dalisdis ng bundok. Yun ay sa hilagang Israel, malapit sa dagat ng Galilea, hindi po sa bundok ng mga Olibo. Doon ay ating mapapansin sa ating pinag-aralan, mga kapatid, ng ibig ng ating Panginoong Yahushua ay tayo ay makinig sa kanyang mga aral at ang kanyang mga aral ay dapat nating sundin. Ang layunin niya para tayo ay pagpalain, tumanggap ng mga pagpapala dito sa buhay, lalo na pagdating ng takdang panahon. Ang ibang mga tao, kung hindi man nakararami, ay ipinanganak sa isang relihiyon. Siya ay tinuruan habang lumalaki siya ng mga aral na kanilang sinasampalatayanan hanggang sa siya'y lumaki, maaring tumanggap pa ng katungkulan. Habang siya'y tumatanda, ay nananatili siya sa ganung uri ng pagsunod at paglilingkod. Ang tanong natin, ano ang sitwasyon na ganon? Para siyang nasa isang bakod na hindi siya nakakapakinig sa ibang mga aral, sapagkat tinatagubilinan sila na kung ano yung kanilang tinanggap na aral, ay yun na lamang ang kanilang dapat na sundin. Kaya ang ating tanong, nakarating na ba tayo sa isang punto sa buhay natin na tayo ay nagtanong, sa aking paglilingkod na ito, ay ang Panginoong Yahushua nga ba ang aking sinusunod? Bakit ganun ang ating tanong? Sapagkat ang kahulugan po ng pagre-relihiyon, kasi ang salitang relihiyon
ay nangangahulugan na daan pabalik sa Diyos, at ang tanging daan pabalik sa Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yahushua. Ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Ang wika niya, sino man na hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya siya ang ating relihiyon. Siya ang daan pabalik sa Diyos. Hindi organisasyon ang Kristo. Ang Kristo'y tao na dapat nating sundin ang kanyang pangangaral. Kaya kung ating pong lalagumin ang ating mga napag-aralan, mga kapatid, sa mga nagdaan ating mga pag-aaral, maging doon sa ating pagtalakay sa Kapitulo 5 ng Mateo, ay dapat tayong mamuhay ng pamumuhay na ayon sa buhay na gusto ng Diyos at gusto ng ating Panginoong Yahushua. Sabi nga po hanapin natin ang Diyos, hindi kasalanan. Matakot tayo sa Diyos, hindi sa tao. Mahalin natin ang Diyos, hindi ang mundo. Sapagkat tayo naglalakbay lang sa mundo. Sumampalataya tayo sa Diyos, hindi doon sa pangangaral ng mga bulaang mangangaral. Sumunod tayo sa Diyos, hindi doon sa gusto natin o sa gusto ng iba. Paglingkuran natin ang Diyos, hindi ang ating sarili, hindi ang ibang tao. Sambahin natin ang Diyos, hindi ang kung sino-sino paman na mga ribulto o anumang mga tinatawag nilang santo't santa. Patawarin ako ng mga Katoliko sapagkat ang Diyos ay siloso. Ang Diyos ay Diyos na nananaghili na sabi nga jealous God, sabi ng Biblia ang Ingles. Kaya dito sa ating pong pag-aaral, ay ating pag-aaralan, tayo po'y lilipat lang sa isang kapitulo. Nang nakaraan, Kapitulo 5 ng Mateo, ngayon naman po ay Kapitulo 6 ang ating pag-aaralan. Mga kapatid, ano po ang mga aral na ating pong matututunan sa Kapitulo 6 ng Mateo na ito'y bahagi rin ng kanyang pagtuturo na kung tawagin natin ay Beatitudes o mga pagtuturo para ang tao ay magkamit na mga pagpapala. Pakinggan natin ang unang talata sa Biblia sa Mateo Kapitulo 6, 1-4. Mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao upang makita nila. Sapagkat kung gayon, wala kayong gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. Kaya kapag ikaw ay naglilimos, ang katumbas po niyan sa Ingles, pagka ating binasa, ay ang sabi rito, so whenever you give, giving po yan, paglilimos. Pero sa salin diyan, ang sabi, paglilimos, katumbas pagbibigay. Tuloy natin ang basa. Kaya kapag ikaw ay naglilimos o nagbibigay, huwag kang magpapatunog ng trumpeta sa harapan mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagpakunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang papurihan sila ng mga tao. Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag ikaw ay naglilimos o nagbibigay, huwag mong hayaang malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay upang maging lihim ang iyong paglilimos o pagbibigay at ang iyong Ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. Tandaan ninyo, mga kapatid, ang katumbas ng Beatitudes, pagpapala. O di ba, kapalaran ang ating tatanggapin. Dito sa Kapitulo 6 ng ating binasang aklat ni Mateo, pahayag po ito ng ating Panginoong Yahushua. Bahagi ng pagtuturo niya na dito sa bandang huli, ang sabi, upang maging lihim ang iyong pagbibigay o paglilimos at ang iyong Ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. Sinong tinutukoy rito ng ating Panginoong Yahushua? Yung gustong sumunod sa Kanya. Ano ang hinahanap sa kanila ayon sa Kapitulo 6 ng aklat ng Mateo? Ang sabi, mag-ingat kayo na huwag niyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao upang makita nila. Kabanalan, di paglilingkod ito. Ayaw ng Panginoong Yahushua
itong kalooban ng Panginoon Diyos ng ating ginagawang kabanalan, papakitang tao lang. Di ho ba? Bakit? Mayroon bang ganon? Mayroon. Ang sabi, sapagkat kung gayon, wala kayong gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Kaya kapag ikay naglilimos o nagbibigay, huwag kang magpapatunog ng trumpeta sa harapan mo gaya ng ginagawa ng mga mapagpakunwari sa mga sinagoga. Ano ba yung sinagoga? Noon sa Hudyo, yan ang kanilang pinagsasambahan. Doon sila nagsasagawa ng pag-aaral. Ang katumbas niyan ngayon yan ang mga kapilya, yan ang mga simbahan, yan ang mga dako na pinagdadausan ng mga pagsamba ng iba't ibang reliyon. Ang sabi ng Biblia, huwag kang magpatunog ng trumpeta sa harapan mo. Ano ang ibig sabihin po noon? Pag nagpapatunog ka ng trumpeta, ibig mong matawagan ng pansin ang mga taong nasa paligid mo. Kapag gumagawa ka ng kabanalan, huwag kang magpatunog ng trumpeta. Ano yun? Pakitang tao, nagpapaalam ka, may ginagawa kami. Mayroon bang ganyan mga reliyon? Meron, mga kapatid. Na hindi nila pwedeng isagawa ang kanilang pagtulong sa kapwa nang walang nakasulat na pangalan ng kanilang relihiyon. Di ba? Ano po yan? Para ka nagpatunog ng trumpeta. Di ba? Ano ho yan? Ginagawa ng mga taong yan ang pagpapakunwari. At hindi lang yan, maging sa mga lansangan upang papurihan sila ng mga tao. Gaya ng ating nadinig kanina, ang ating paglilingkod ay sa Diyos, hindi sa tao. Di ho ba? Ang ibig nating papurihan, ang Diyos, hindi ang ating sarili. We will not give honor to ourselves, but to God. Itong mga taong ito, kaya pinapag-iingat ng Kristo Sa harap ng mga tao, pakitang tao. Di ho ba? Kaya, ayon sa Biblia, kapag yan ang ginagawa ng mga tao, ang sabi ng Biblia, maliwanag ho, wala kayong gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. Kaya diyan po nagtuturo ang ating Panginoong Yahushua ng mga gawain na katulad po ng panalangin, pagbibigay, at pag-aayuno ng mula sa puso, hindi upang makilala at makita ng iba o pakitang tao. Nag-iingat ho tayo sa ganyan. Kaya ang ating pagsamba, napakaganda kanya-kanyang tahanan Di ho ba? Diyos lang ang ating kasama. Hindi ho natin pinakikita sa mga tao Ganyan din ang ginagawa ng mga apostol nun Di ho ba? Sapagkat kailanman ay hindi itinuro ng ating Panginoong Yahushua at ng mga apostol na magpagawa ng kapilya. Sapagkat sabi ng Kristo, kayo na ang templo. Kayo na ang tinatahanan ng Ama. Kayo na ang siyang tinatawag na katawan ng Kristo. Templo kayo. Kayo ang dapat tahanan ng Diyos. Kaya mga kapatid, tayo bilang sumasamba, ngayon, tayo po ay templo. Kaya tayo pagka sinasabing itatayo ko ang aking iglesia, hindi building yon. Ang itatayo ng Kristo ay mga mananampalataya. Iglesia. Di ho ba sa Griego? Ngayon ay gatherings ng mga believers ng Kristo. Kaya tayo ngayon, anong ginagawa po natin? Nag-i-iglesia tayo. Nag-gathering tayo ngayon. Sa pamamagitan po ng ating technology na ginagamit. Kailangan po na gawin natin ito, hindi pakitang tao. Gawin natin ito ng lihim. Ang ating ginagawang pagtulong sa ating kapwa, lihim din. Bakit? Sapagkat ang ating pinaglilingkuran, hindi ang ibang tao o para tayo tumanggap ng kapurihan, kundi ang Diyos. Yun ang ibig ng Kristo na ating Panginoon. Yun ang dapat mapunla sa ating mga isipan. Kung kayo'y nadyan sa isang samahan, na wala silang ginagawang pagtulong na hindi inilalantad ang pangalan ng kanilang samahan, dapat po mag-isip-isip po kayo, mga kapatid. Pakitang tao. Pagpapakunwari. Nang ibig nilang bigyan ng kapurihan ng grupo nila, lalo na ang leader nila. Hindi ganon. Ang naglilingkod sa Diyos, hindi hinahanap ang sarili niyang kapurihan. Ang naglilingkod sa Panginoon Diyos at nabubuhay ng katulad ng sa ating Panginoong Yahushua ay mapagpakumbaba. Hindi inilalantad ang kanyang sarili.
Kaya mahalaga ng lahat ng ating ginagawa, mga kapatid, ay para sa kapurihan hindi ng sino man tao, kundi para sa Diyos po. Kailangan ng taglay natin sa ating mga pag-iisip ay hindi panlupa, sapagat ang mga bagay na panlupa, pansamantala. Ang ating pag-iisip ay nakatuon sa mga bagay na panlangit. Sa Diyos tayo nakaukol pagka tayo naglilingkod sa Panginoon Diyos. Yan ang ibig ng Panginoong Yahushua, na mapunla sa ibig na sumunod sa Kanya. Mga kapatid, ang ating ginagawang pagbibigay o limos, sabi nga sa ating binasang talata, ay para doon sa mga mahihirap na mga kapatid. Una, para sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Di ho ba? Maintenance ng paglilingkod. Kailangan po yun eh. Hindi pwedeng hindi magsama po yun. Di ba? Kaya, mahalaga na ating malaman at matandaan na tuwing tayo nagbibigay, tuwing tayo po ay tumutulong, ang ating layunin ay para sundin talaga ang kalooban ng Diyos. Wala nang iba. Yun ang ibig natin. Galing sa puso, tandaan natin. Hindi ho tayo nagbibigay para tayo po ay hangaan ng mga tao. Hindi lamang sa mga kapatid nating mahihirap, kundi maging sa mga taong hindi natin kapanalig sa pananampalataya na nangangailangan ng tulong ay tinutulungan po natin. Di ho ba? Bukod sa riyan, kanino pa ayon sa ating Panginoong Yahushua, dapat po na maiambag o ang tulong natin ay maipagkaloob, maibahagi rin sa kanila. Next slide, ito nakasulat. Ganito ho nakasulat. Ang matatanda na namamahalang mabuti ay ituring na may karapatan sa ibayong karangalan, lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa pangangaral at sa pagtuturo. Ang mga matatanda na namamahalang mabuti, ituring na may karapatan sa ibayong karangalan. Sino yung mga matatanda? Yun ang mga elders sa iglesia, sa gathering ng mga believers ng ating Panginoong Yahushua. Ang mga matatanda, mga kapatid, wala na silang minsan kakayanang gumawa. Tulungan natin po yun. Hindi pwedeng hindi. Na tayo kumakain, sila hindi. Kahit na sila po ay matanda na, pero namamahala sila ng mabuti sa kanilang pamilya. Hindi lamang yon. Ang sabi pa nga, lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa pangangaral at sa pagtuturo. Kaya maging yung mga ministro, dapat din po natin na sila ay tulungan. Bakit? Sapagkat sila po'y nangangaral at nagtuturo ng aral ng Diyos. Hindi naman bababa ang Panginoon Diyos po rito eh. O kaya kaya nga isinugo ang Panginoong Yahushua eh. Di ba? Ang sabi, siyang inyong pakinggan. Nang dumating na sa panahon ng pangangaral ng ating Panginoong Yahushua, nagturo ho siya at ang isa sa kanyang mga isinulat ng Ibanghilistang si Mateo. Ito na nga, yung Mateong binasa natin kanina, Kapitulo 6, ay nagturo ho siya. Namatay siya. Pinagkaloob yung Espiritu Santo sa pangangaral ng mga apostol. Namatay ang mga apostol. Dumating ang panahon natin. Huwag nating sabihin na sa panahon natin, walang magtuturo ng aral ng Kristo. Meron, kaya dapat nga sa tao nagsisiyasat eh. Hindi pwedeng hindi tayo magsisiyasat. Sapagkat, tandaan natin, ang sabi ng Kristo, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Sa ating relihiyong pinanggalingan, ang may damit tupa daw ay ang mga pare. Sapagkat mahaba ang kanila, ang tupa ang Kristo, ang suot ng Kristo noon ay mahaba. Katulad ng tupa. Kaya ang ibig bang sabihin, kung hindi mahaba ang suot, hindi na bulaan? Paano kung naka-Amerikana? Paano kung nakabarong? Alam niyo mga kapatid, hindi ang itinuturo puro yung panglabas na anyo eh. Ang itinuturo doon sa mga binabanggit ng Kristong bulaang propeta, yung kanilang itinuturo. Di ba? Yung kanilang itinuturo kasi yung tupa, katulad ng tupa, damit tupa, parang maamo eh. Di ba? Pero kahit na hindi mahaba ang suot, kahit naka-Amerikana, nakabarong, pero ang itinuturo ay iba.
sa itinuturo ng ating Panginoong Yahushua, ano din yon? Bulaang propeta din yon, mga kapatid. Hindi pwede, hindi bulaang propeta din yon. Bakit? Ang sabi nga nagturo ng corrupted doctrine o false doctrine. They are corrupting. Winawasak nila ang templo. Ang templo, taong tagasunod ng Kristo. Pag tinuruan po ng maling doktrina ang mga tagasunod ng Kristo, ang bawat templo, yun ang mga tagasunod, nawawasak, nadidestroy ang pananampalataya ng mga templo o tagasunod ng Kristo. Kaya yun ang dahilan na dapat sa atin ay nagsisiyasat. Hindi pwedeng pikit mata ng tao'y susunod. Kaya mga kapatid, ang sabi nga sa English, the elders who perform the leadership duties well are to be considered worthy of double honor, financial support, especially those who work hard and preaching and teaching the Word of God concerning eternal salvation through the Christ. Kaya dito, hindi ito namin binabasa para sabihin pabor sa amin ito. Hindi. Nakasulat po yan Kaya noong panahon ng Israel, ang mga Libita, hindi pinamanahan po yan Ang kanilang mana ay ang Diyos sapagkat ang grupo nila ay nangunguna sa paglilingkod sa Diyos. Pinangungunahan nilang mga Israelita sa paglilingkod sa Diyos. Yung lahi ni Levi, yung mga Levites. Kaya sila ay binibigyan ng ikapo, 10%. At mula doon sa 10% na tinatanggap ng mga Levites, ng mga saserdote, na nangangasiwa ng pagsamba noong panahon ng bayang Israel noong una, mula roon naghahandog din sila. Nagbibigay din po sila Di ba? Ngayon, kung ating pong pag-aaralan ang luma at bagong tipan, pagdating sa pagbibigay, sapagkat yung pagbibigay na nakalulugod sa Ama, ay yung ating pag-aabuloy. Di ba? Ang nag-aabuloy, alam niya ng kanyang iniabuloy, hindi naman galing sa kanya. Sapagkat kung wala siyang lakas, hindi siya makakapaghanap buhay. Di po ba? Saan galing yan? Galing sa Diyos din yan Di ba? Kaya hindi pwede nating i-compromise yung ating ginagawang pagbibigay Sa kabila ng ating po na maaring kakapusan, mga nagaganap na mga dilobyo sa buhay po natin, ang isang tagasunod ng Kristo, nagbubukod talaga. Katulad po ng nung maghandog, nakaupo ang Kristo, di ba? Nakikita niya yung mga mayayaman, nagbibigay ng maramit, malalaking halaga. Pero itong babaeng bao, nagbigay ng kakarampot. Alam niyo ang pinagindapat, sabi ng Kristo, yung nagbigay ng malaki, itong babaeng bao. Ang halaga niya, ang ibinigay niyang halaga, ay buong buhay niya. Samantalang ang mga mayayaman, ang ibinigay nila, hindi nagbawas o hindi kabawasan yun sa kanilang kayamanan. Sobra nga yun So hindi nila nararamdaman yung ibinigay nila, baliwala yun. Mayaman sila Pero yung babaeng bao, ang ibigay niya, wala na siyang pambili ng pagkain. Buong kabuhayan niya yun. Nakita niyo ba yun? Buong kabuhayan niya. Yung intensyon ng pagbibigay niya, wala siyang pagdududa. Wala siyang pag-aalinlangan. Anuman dilobyong mundyal ang maaring dumating sa buhay ng mundo, sa tao dito. Kasama tayo dito. Narito pa tayo sa mundo. Lindol, baha, sunog, giyera, lahat ng yan makakaapekto sa buhay natin. Pero ang tunay na lingkod ng Diyos po, mga kapatid, lagi siyang may nakalaan. Ang babaeng bao, buong buhay niya, o yung natirang konting-kunting pera niya, ibinigay niya. Ano nakikita natin doon? Yung kanyang pananampalataya ay napakatibay. Hindi napagbago ng kanyang sitwasyon. Kung siya po ay nabuhay, alam niya, yun ay utang na loob niya sa Diyos. At sapagkat alam niya ang halaga ng pagbibigay, kahit yung natira niya, ibinigay niya. Buong kabuhayan niya na po yun. Kayo ba pag nagbibigay? Tayo ba na pag nagbibigay, buong kabuhayan na ba natin yun? Ako ba pag nag-aabuloy ako, wala na akong pambili ng pagkain ko? Meron pa. Kayo po ba pag nag-aabuloy kayo, mga kapatid, ay wala na kayong pambili ng makakain ninyo? Meron din.
Kaya, mga kapatid, ang pagbibigay, napakahalaga. Ano katunayan? Tingnan natin ito. Next slide. Ito nakasulat. Ayan, ang bawat isa'y magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, maging sa ating pagtulong sa kapwa, ayon sa pasya ng puso, maging sa pagbibigay relatibo sa ating mga pag-aabuloy, ayon din sa pasya ng ating puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Dala ng pangangailangan. Kasi ang sa pangangailangan namin, kapos na po kami. Di ba? O hindi na po ako makapagbigay. Ay, ang sabi ng Biblia, magbigay ang bawat isa. At ang sabi, bawat isa, hindi bawat pamilya, ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Bakit kailangan ayon sa sa pasya ng kanyang puso? Alam naman natin ang kahalagahan nun. Dito kasi alam nyo, kung ating pong pirapirasuhin at ating pag-aralan ng mga nakasulat dyan, dito itinuturo ng pagbibigay o pagtulong ay responsibilidad ng bawat tagasunod ng Kristo. Hindi nakasalig sa pananaw ng iba, kundi ng iyong sariling kalooban. Gusto ba nating magbigay? Opo. Dapat huwag mabigat sa loob o napipilitan. Ang pagbibigay ay dahil na nagbibigay ka dahil sa ikay may kasamang pagdududa, nag-aalinlangan ka, maaaring magdulot ng pakiramdam ng pagkawala. Nawalan ako Nagbigay siya. Nawalan ako. Bakit? Nagdududa kasi. Di ba? Ano nga ang naibibigay nun sa taong nagbigay? Sama ng loob. Nagbigay, ba't ako nagbigay? Mag-isip nga tayo, mga kapatid. Pagka tayo ba nagbibigay sa pulubi, ano nararamdaman natin? Kaligayahan o hindi? Kaligayahan. Bakit pagka tayo nagbibigay pagdating sa ating abuloy? Ang tanong, malungkot ka ba o masaya ka? Yan ang tanong. Yan ay subjective case. Yan ay para sa bawat isa sa atin. Kaya ang ating tinatanong dito, sarili ko, ako masaya ako. Nagbibigay ako ayon sa aking gusto. Walang pumilit sa akin. Kayo din, ganun din po dapat natin gawin. At ang sabi pa rito, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Yan ang ibig ng Diyos. Yan ang pinaka-core. Yan ang sabi nga, sentro ng talatang ito Nakapagbibigay ba tayo ng kasiyahan sa Diyos? Sa ibang salin, kaluguran sa Diyos. Itong pinakadiwa ng talata, yung 9:7 na 2 Korinto. Silang nagbibigay ng kusa at buong puso ay sumasalamin sa mapagbigay na kalikasan ng Diyos. Ang Diyos ay napakabait Ang Diyos ay mapagbigay. Nagpapasikat ng araw para sa masama't mabuti, nagpapaulan para may umusbong na mga pananim na pangangailangan ng tao, napaka mapagbigay. Ang tao ay hindi deserving sa pagpapala ng Diyos, pero mapagbigay talaga ang Diyos. Kaya pagka tayo nagiging mapagbigay din, lumalarawan yon, nagre-reflect yon sa kalikasan ng Diyos. Ayaw ba natin na makita sa atin ang isa sa kalikasan ng Diyos, yung pagiging mapagbigay? Sa lumang tipan, mga kapatid, ano naman ang itinuturo? Next slide. Exodo, kakaugnay nitong pagbibigay natin. Kumuha kayo sa inyo ng isang handog para kay Yahuwah. Sino mang may mapagbigay na puso ay magdala ng handog kay Yahuwah, ginto, pilak, at anso. Ito naman ay lumang tipan, Old Testament, Tanak. Nang sabi rito, pag binasa nyo sa English, take from among you an offering to Yahuwah. Whoever has a willing heart, let him bring it as Yahuwah's offering, gold, silver, and bronze. Ito ay sinabi ni Moises sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel. Ito'y may kaugnayan sa paghahandog ukol sa tabernakulo. Kaya noong kasi kailangan sila na maghandog para sa kanilang ginagawang paglilingkod. Ang sabi po,
Whoever has a willing heart, mapagbigay na puso. Katumbas yun ng ating binasa kanina, nagbibigay na masaya, hindi napipilitan. Kaya hindi isang bagong bagay ang pagbibigay na hindi napipilitan. Noong unang panahon, ginto pa nga, binibigay nila. Di ba? Pilak, tanso, mga precious stones ang kanilang ibinibigay. Tayo, hindi naman ganun eh. Di ba? Ayon sa pasya ng ating puso. Kapag tayo nagbibigay ng ayon sa tuntuning hinihingi sa atin ng Diyos, ano po ang nagiging kahulugan nun sa Diyos? Pakinggan po natin. Next slide. Ganito nakasulat. Ito, sa 3:9. Ang sabi, parangalan mo si Yahuwah mula sa iyong kayamanan at mga unang bunga ng lahat mong ani. Parangalan. So, kapag tayo pala'y nagbibigay, yun ay isang form ng pagsamba sa Diyos, pagpaparangal sa Diyos. Ayaw ba nating maparangalan natin ng Diyos? Ang sabi nga ni Haring Solomon, parangalan mo si Yahuwah mula sa iyong kayamanan. Mula sa kayamanan. Kasi noon, pilak, ginto, di ba? Tanso ang ibinibigay nila. At ang sabi, hindi huli. At ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Kung marami kang mga pananim, iba't ibang uri ng pananim. Lahat ng unang bunga ron, sabi ni Haring Solomon, ay iyong ipagkaloob bilang pagpaparangal sa Diyos. Huwag mong ipahuhuli ang Diyos. Di ba? Kaya natin nasasabi, kami po ay ganito, naghihirap, etc., etc. At dahil sa aming kahirapan, inuuna na lang namin yung makakain. Hindi ganun. Unahin natin ang Diyos sapagkat hindi nakabatay sa kabusugan at kagutuman ang ating buhay. Kay gutom ka't buhay ka, kung ibig kang, kay gutom ka't ikaw ay busog, kung ibig ng Diyos na buhayin ka, buhay ka. Kay busog ka't ikaw ay gutom, kung ibig kanyang mamatay, mamamatay ka. Mamamatay tayo. Ba't hindi natin ibigay ang para sa Diyos? Para ang ating pong hinahangad na marating yung dakong banal na may dalisay na ginto at tayo'y makasalubong una pagdating ng rapture sa ating Panginoong Yahushua. Ba't hindi yun ang ating unahin? Di ba mga kapatid? Naiisip ba natin yun? Kaya yung ating mga offering, dapat po ay maging form ng ating pagsamba yun sa Diyos. Yun ang ating ginagawang pagbibigay, pagpaparangal sa Diyos yun eh. Di ba? Ngayon, itong mga kapatid, ayon po sa Biblia, yung mga offering natin na ibinibigay natin, ano ang ibig ng Diyos? Saan dapat maiukol yun at magugol? Ito, next slide. Pakinggan po natin itong mga talatang ito. Deuteronomio. Pagkatapos mong maibigay ang buong ikasampung bahagi, ito sa Israel, ng buong ikasampung bahagi ng iyong bunga ng ikatong taon, na siyang taon ng pagbibigay ng ikasampung bahagi, na ibinibigay ito sa Libita. Nasabi ko na kanina yan, sa mga dayuhan, sa ulila, sa babaeng balo upang sila'y makakain sa loob ng iyong mga bayan at mabusog. Kaya dito makikita ninyo yung ikapot, sapagkat yung 10% utos yun sa Israel noon Pauna makabahagi ang mga Libita, yung nangangasiwa sa mga pagsamba ng Israelita, mga dayuhan, hindi nila kapanalig, kalahi. Isipin yung pagtulong, mga ulila, di yung mga balo, byuda, sa mga babaeng balo, upang layunin, makakain sa loob ng iyong mga bayan at mabusog. Isa yon sa dahilan. Kaya may offering noon ang bayang Israel. Ito sa panahon kay Yahushua naman. Ito, walang sino mang naghihirap. Ito'y tagpo nung unang siglo, tagasunod ng Kristo, nagdarana sila ng matinding pag-uusig. Kaya ang sabi ay, ito, walang sino mang naghihirap sa kanila sapagkat ipinagbili ng lahat ng may-ari ang kanilang mga lupa at mga bahay at dinala ang pinagbilhan ng mga ito at inilagay nila ang mga ito sa paanan ng mga apostol at ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kailangan ng sinuman. Panahon ni Yahushua ito. Nagkaroon ng matinding pag-uusig. Nagpulong ang mga apostol. Ano ang kanilang pinagpulungan? Anong gagawin natin? Matinding pag-uusig itong ating dinadanas. Nagkaisa sila.
natipunin ang mga tagasunod ng Kristo noon. Kung ilan man ang bilang nila. Sapagkat bago umakyat ang Kristo sa langit, 120 lang eh. Siyempre, dumami nung panahon ng mga apostol eh. Dumami ang bautismo, 3,000, 5,000, kaya naging araw-araw na yung bautismo. Pero nagkaroon sila ng matinding pag-uusig. So, tinipon at pinulong ng mga apostol ang mga tagasunod ng Kristo noon. Ito gawin natin. Sumunod naman sila. Pinagbili nila ang lupa ng mga may lupa, bahay ng mga bahay, at dinala yung proceeds, yung pinagbilhan doon sa pangangasiwa ng mga apostol. Ano naman ang ginawa ng mga apostol? Pinagbili ng eroplano? Pinagbili ng personal nilang kailangan? Aba, hindi. Ano ginawa ng mga apostol? Kinangkim at kanilang, sabi nga, kumuha ng ilang porsyento roon at itinabi para sa kanila. Hindi ho eh. Ano ginawa? Inilagay nila ang mga ito sa paanan ng mga apostol at ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kailangan ng sinuman. Binigay sa mga tagasunod ng Kristo. Ipinamahagi ayon sa pangangailangan nila. Ganon ang leader na matuwid. Nakita ninyo? Sagot ng ating leader sa pinanggalingan natin. Ang pera ng iglesia, hindi naman natin pwedeng ipamigay. O ba't ito? Nagdanas ng mga kahirapan. Nagkaisang mga magkakapatid. Pinamahagi ng mga apostol. Pinagtiwala nila sa mga apostol. Alam kasi nila, ang mga apostol hindi corrupt. Di ba? Hindi corrupt. Meron lang isang apostol na corrupt. Sino yon? Si Judas Iscariote. Ibinenta ang Kristo. Isipin ninyong talagang kademonyan yung nasa utak niya. Bakit? Talaga namang si Satanas ang naghari sa puso nun eh. Kaya sino mang leader ng relihiyon nang iniabuloy ng mga miyembro ay kanyang ginagamit sa kanyang pansarili, magpagawa ng bungalow, magpagawa ng kondominyo, magpagawa ng kanyang palasyong tahanan. Ilan lang naman sila. Magpagawa ng swimming pool na parang pang-Olympic size. Aba, hindi ganun ang leader na matuwid. Ang leader na matuwid ang tinatanggap na abuloy mula sa mga tagasunod. Iniingatan yan. Walang korupsyon. Ibinibigay yan sa mga nangangailangan. At ang sabi sa unang Korinto pa, ngayon tungkol sa ambagan para sa mga banal. Sino yung mga banal? Yung pinapaging dapat yung mga tinubos, yung sumunod sa Kristo. Hindi yung kung sinong kasama sa grupo-grupo nilang mga reliyon na yan. Kapagkat ang tunay na tinubos, yun ang nakinig sa aral ng Kristo, sumunod, ibinuhay, at siya'y nagbagong buhay, nabautismuhan, sumunod sa Kristo, sa natitirang buhay niya. Yun ang tunay na tinubos. Hindi yung para kang isang samahan, dito kayo sumama, kaming tinubos. Walang ganon. Sila lang ang nag-aangkin nun, mga kapatid. Dito yung ambaga ng unang siglo, para sa mga banal. Anong sabi? Gawin ninyo gaya ng aking itinagubilin sa mga iglesia ng Galacia. Bakit? Ito yung isang kongregasyon, Korintong, kausap ni Pablo. Sabi niya, may ginawa ko na itinagubilin ko doon sa mga iglesia o eklesia, gathering na mga kayahusya sa lugar ng Galacia. Na anong sabi? Tuwing unang araw ng sanglinggo, anong unang araw ng sanglinggo? Di linggo. Ano sabi? Ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya upang wag nang gumawa ng mga ambagan pagdating ko. Kaya talaga dito sa mga talatang binabasa po natin, ang pinaprioritize ng mga lingkod ng Diyos ng unang siglo ay yung bawat tanggap nila ng biyaya nakabukod na ang para sa Diyos. Di ba ang kailangan ng sariling ito? Di bali na, basta ang para sa Diyos, ibubukod ko. Ganon ang dapat na diwa na marating ng bawat mga tagasunod ng Kristo. Di tayo dapat makita na tayo nagdadahilan para sa Diyos. Mga kapatid, magising na po tayo. Gusto natin ng kaligtasan. Mamuhunan tayo. Hindi pwedeng wala. Ay, hindi ba ang pagkaligtasan ay grace? Tama. Biyaya para wag kang maging mayabang. Biyaya para wag tayo maging arugante. Biyaya, bunga ng dugo ng Kristo. Sapagkat ikay sumunod sa Kristo, hindi sa kung kani-kaninong leader,
Biyaya. Pero hindi ibig sabihin, wala ka nang gagawin. Ang sabi sa Efeso, tayo'y mga nilalang kay Yahusya para sa mabubuting gawa mula nang bago pa itatag ang sanglibutan. So, mayroon na pong iniukol sa Kristo na yun ang mga tagasunod niya na para sila'y gumawa ng mabuti. Ang biyaya, ang kaligtasan by grace, tama. Pero may gagawin tayo. Hindi pwedeng wala kang gagawin. May gagawin po tayo, mga kapatid. Kaya ang ating pagbibigay, regular. Hindi pa udlot-udlot. Ang ating pagbibigay po, ayon sa ating makakaya, ay dapat ay regular. Saka na lang. Ay, paano kung sabihin ng Diyos, saka na lang kita pahingahin? Baka kayo magmakaawa. Ama, kung di po ako makakahinga, patay na po ako. Di ba? Regular tayong binibigyan ng hininga. Kahit natutulog tayo. Sinabi ba natin sa sayo, hoy, huminga ka? Hindi. Unconscious ka nga eh. Hindi mo nga alam eh. Bakit tayo nakakahinga? Sino ang nagpapahinga? Ang Diyos ay nagbibigay ng hininga ng buhay. Alam pala natin yun eh. Kung siyang nagbibigay ng hininga ng buhay, bakit ang utos niya hindi natin pinapahalagahan? Abay, unahin ko ang Diyos. Gagawin ko. Pinaginawa na po ng maraming mga kapatid po yan. Di ba? Unang Diyos, bahala ang Diyos sa akin. Wala na akong makakain. Bahala ang Diyos sa akin. Hindi lamang sa tinapay, sabi ng Kristo, nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita, na yun ang pinakamahalaga, na lumalabas sa bibig ng Diyos. Kasi pakainin at pakainin mo man itong katawang ito, ang katawang ito ay mabubulok ito. Hindi itong permanenteng katawan na ukol sa langit. Ang ibig natin yung katawang katulad ng sa Kristo. Para makamit natin yon, mamuhunan tayo. Siyang naghahasik ng kaunti, mag-aani ng kaunti. Siyang nagbibigay ng sagana, mag-aani ng sagana. Ba't kaasang sagana ang aanihin mo kung kunti ang inihasik mo? Di ho ba? Naasa ka ng masagana, kung masagana ang iyong itinanim. Maliban na lang dahil sa ating ika nga ay paglabag at hindi pagsunod sa tuntunin ng Diyos, sinalot, binaha. Kaya yung kasaganaan mong, yung masagana mong itinanim, konti inani, nang ibenta mo, ano pa ang presyo? Mababa pa presyo. Ngayon ang nagaganap ngayon sa mundo. Bakit nalilibang ang tao eh? Ang nasa isip ng tao, panglupa, magpakayaman, magpondo ng mihoras. Hindi masama yun. Pero higit na dapat tayo magpuna ng mga bagay na ukol sa langit. Kaya kailangan po nakapokus din ang ating isip sa pagbibigay. Ako ba, ay tanong natin sa sarili, nakapagbibigay ba ako ng gusto ng Diyos? Bakit? Gusto ko makarating sa langit, ayaw ko na sa lupa. Ang mundo'y magulo na. Hindi ko na minamahal tong mundong ito. Teka muna, ano ba sabi ng Panginoong Yahusya? Next slide, ito nakasulat. 6:38. Tuwing unang araw ng sanglinggo, next slide. Sa Lucas 6:38, ganito po nakasulat. Magbigay kayo at yon ay ibibigay sa inyo. Hustong takal, siksik na niliglig at umaapaw. Ang ilalagay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Ang gandang talata nito eh. Di ba? Katulad ng nabanggit na natin kanina, nagbigay ka ng sagana, aasa ka ng masaganang ani. Nagpunla ka ng konti, aasa ka ng konti. Konti din ang iyong ipinunla eh. Yang sabi rito, magbigay kayo at iyon ang ibibigay sa inyo. Hustong takal, siniksik, niliglig, umaapaw at ilalagay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Ano sabi sa Malakyas? Dali ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at sa gayoy subukin ninyo ako ngayon, sabi ni Yahuwah ng mga hukbo. Tignan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid o walang sapat na kalalagyan. O yan o. Sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon kayo susukatin.
ibibigay sa inyo hustong takal, siniksik, niliglig, umaapaw. Ibubuhos ko sa inyong isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan, umaapaw. Ano yan? Salita ng Diyos yan. Kaya kung sino yung tisod sa pag-aabuloy, una, maaaring tayo ay sabihin natin, ako ho, hindi tisod po ko sa abuloy, pero sumasagana buhay ko. Ganon. Ang ibig sabihin, hindi totoo salita ng Diyos, binabaliktad natin. Ang sasagana, mga kapatid, itandaan nyo, hindi lahat ng pagsagana galing sa Diyos. Kapag si Satanas man, pwede din naman magbigay ng kailangan ng tao eh. Hindi ba? Pero para iligaw ka, para ilayo ka sa Diyos. Anumang kayamanang nataglay mo, pero dahil sa kayamanang yon ay naging madamot ka sa Diyos. Mga kapatid, isa lang kahulugan po nun. Ang pagpapalang yun, hindi pagpapala na para sa ikalalapit natin sa Diyos. Pagpapala para subukin ka. Nanghihinayang ka sa pagbibigay para sa Diyos. Baka bawiin ng Diyos yan. Diba? Sinusubok tayo ng Diyos eh. Pagpalain ko nga kaya ito. Pinagpala ng Diyos. Hindi naman tumutupad sa gusto ko. May kalalagyan sa atin. Ito, hindi ko nga pagpalain ito. Katulad ng babaeng bao. Susubukan ko ito. Yung babaeng balo, buong kabuhayan pa niya, ibinigay niya. Wala na siyang makain nung ibigay niya yung kanyang handog. Pero yun ang karapat-dapat, sabi ng Kristo. Yun, yung nagbigay na yun. Buong kabuhayan niya, ibinigay niya. Yun ang pinagindapat ng Diyos. Hindi yung mayayaman na yung ibinigay nila sobra lang sa kanilang mga tinanggap. Paano ipinaliwanag pa ng ating Panginoong Yahushua, mga kapatid, ang kahalagahan ng buong pusong pagbibigay? Sapagkat ito'y kailangan natin. Paano tayo makatutulong? Mayroon tayong pinangako ang kapatid sa Pilipinas na kanyang asawa ay biktima ng operasyon. Na pagsapit sa kanyang anak sa kolehiyo ay tayo tutulong sa kanila. Paano natin matutulungan yun? Paano tayo makatutulong sa iba nating mga kapatid kung tayo kapos sa ating ginagawang paghahandog at pagbibigay sapagkat tayo ay sabi nga tikom ang ating mga kamay. Diba? Sabi nga, alam niyo ang baboy, tingnan niyo ang ugali na baboy. Diba? Yung kanyang uso, ginaganon muna, tinutulak muna yung lupa saka kakain. Diba? Ano ibig? Bigay, akin. Ito naman ang bigay ako, akin naman ito. Yung manok po, ugali naman, puro pakahig, puro pakabig. Ayaw niya magbigay. Nakikita nyo, may mga aral na idudulot at natututunan tayo sa mga hayop. Pagdating. Kumbaga, ang kamay natin ay ganito, tikom. Ano ibig sabihin? Ayaw mo magbigay. Kung ikaw naman ay ganyan, open ang kamay natin. Ibig sabihin, mapagbigay ka. Anong gusto ng Diyos? Tikom? Hindi na mapagbigay? O yung mapagbigay? Mapagbigay. Paano inilarawan ng Panginoong Yahushua ang kahalagahan ng mapagbigay? Next slide. Ito nakasulat. Pakinggan natin. Mateo 6. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Ayan. Nauna lang ako. Anong tinitipon nyo, mga kapatid? Kayamanan ho. Saan? Para sa inyo, sa sarili, sa lupa. Ito, sabi ng Kristo, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Yan bang gusto nyo? Ang ginagawa ko po, double door ang aking pintuan. Ang aking mga bintana ay may mga may mga bakal na para wag pasukin na magnanakaw. Ano yun? Yun ay sabi nga panlupa Alam niyo, panlupa, halatang halata di ba? Nanghihinayang Akala mo, kanya yung lupa na yun panghabang buhay. Pagdating ng panahon maiiwanan natin yun Ba't hindi natin gamitin ang biyayang galing sa Ama para tayo sa ating sarili makapagbigay ng karangalan sa Diyos? Makatulong sa mga nangangailangan, makatulong sa ating ministeryo. Ito yung ministeryo ng Kristo ito Aral ng Kristo kasi, tinig ng Kristo ang ating pinag-aaralan dito Ang mga ministry nagbabasa lang Di ho ba? Gusto mo magtipon ng kayamanan sa lupang ito? Nang sabi, dito'y may mga naninirang bukbok, kalawang.
at ang mga magnanakaw ay nananakawan ka. Ang sabi rito, kundi magtipon kayo. Sabi ng Kristo, tandaan nyo, ito'y kabilang sa Beatitudes. Ito'y kabilang sa sermon o pangangaral ng Kristo sa kanyang mga alagad noong siya'y nasa bundok, mga kapatid. Magtipon ng wika kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw. Yun ang ating pagtipunan. Kapatid na ministro, paano ko magagawa yun? Hindi mamuhay tayo ng katulad ng itinuro ng Kristo. Mapagbigay, generous tayo. Kasi isipin na lang natin lahat ng yan, yung konting nasa bangko natin, kung malaki man yan, maiiwanan mo yan Ang sabi, magtipong ka para sa langit, para sa sarili mo. Yan ay para sa inyong sarili. Hindi sinabi para sa inyong pamilya. Kaya yung bigay o handog o abuloy ng ama, hindi abuloy ng asawa. Ang abuloy ng asawa, hindi abuloy ng panganay hanggang sa bunso. No, bawat isa. Kayang sabi, magtipong kayo para sa inyong sarili. Kanya-kanya tayo. Kaya ang abuloy ko, akin yon. Pagtulong ko, akin yon. Pagkakawang gawa ko, akin yon. Pagtulong ko sa nangangailangan, akin yon. Kung kayo hindi tumutulong, hindi inyo yon, akin yon. Sapagkat ako tumutulong. Kaya para maganap natin lahat ng yan, bawat isa sa atin, sabi nga, magbukod at magsimpan para makatulong sa ating ambagan, para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, pagtulong sa mga nauulila, pagtulong sa mga dayong nangangailangan ng tulong, pagtitipon yon ng kayamanang panlangit. Ang sabi pa, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Hindi ba totoo yon? Kung saan yung kayamanan mo, nandun din ang puso mo. Yung kayamanan mo'y panglupa, di ang puso mo'y nandun sa panglupa. Pagdating sa Diyos, nanghihinayang ka. Ito'y hindi sa layunin ng Kristo na tayo po ay saktan ng damdamin natin. Dito ay kanyang binibigyang diin ang kaibahan ng pagbibigay, kaugnay ng ating paghahangad na makarating sa langit at pagbibigay o pagtitipon ng kayamanan, kaugnay ng ating layunin, panglupa. Mas mahalaga yung doon. Gawin natin ito. Ito ang training ground sa mundong ito. Ang ating ginagawang ito, training ground, paghahanda para makasalubong sa Kristo. Yan ang kailangan natin. Ano pa sabi? Ang mata ng ang ilawan ng katawan. Kung tapat ang iyong mata, at ang buong katawan mo'y mapupuno ng liwanag. Ngunit kung masama ang iyong mata, ay iyong buong katawan ay maging kadiliman. Kaya't kung ang liwanag na nasa inyo kadiliman, anong laki ng kadiliman? Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa't iibigin ng ikalawa, o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ng ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Napansin ba yung sabi? Hindi kayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Ang isa kapupuotan nyo, ang isa hahamakin nyo, ang isa hindi. Hindi kayo makapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Kaya ang sabi ng Kristo, pahabol na salita dyan, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Yan ang ibig ng Kristo. Bigyan mo kami ng aming daily existence. Basta may makakain kami, salamat po. Diba? Bigyan niyo po kami. Gawin namin ang kalooban ninyo. Hindi kami maglalagak ng tiwala sa lahat ng bagay na panlupa. Tahanan pansamantala, kayamanan maiiwan. Anong mihoras meron kang hindi mo maiiwan pagdating sa kamatayan? Sige nga, baka meron. Kaya meron akong nabasa, isang mayaman sa Middle East. Mayaman siya. Nung magkasakit siya ay kumot mayaman, lahat na nanguri ng doktor. Pero sumuko at sinabing,
talagang siya'y mamamatay na. Ano ginawa niya sa kayamanan niya? Tinawag niya ang mga tao sa bayan niya. At yung pinakakatiwala niya, binahagi. Pinamigay yung kayamanan niya. Bigay niyo sa mga kababayan ko lahat ng yan. Ano yun? Yun ay kahayagan na anumang pera meron ka. Pagdating sa kamatayan, hindi mo pakikinabangan. Bakit hindi ang paghandaan natin ay kung paano tayo makakasama ng Panginoong Yahushua? Bakit hindi ang paghandaan natin kung paano natin madaramang dalisay na gintong lansangan? Kung paano natin madarama ang presensya ng Diyos sa bayang banal? Na doon ay wala ng hirap, walang pagtangis, wala ng karamdaman, wala ng ano pa mang suliranin. At hindi yun ang ating paghandaan. Kaya huwag tayong titigil, huwag tayong matitisod sa pagtulong sa ating ambag, sa ating pag-aabuloy, sa ating ginagawang mga gawain sa loob ng iglesia ni Yahushua. Sa samahang ito, sa kilusang ito na itinatag ng Panginoong Yahushua. Naway pagpalain tayo ng Diyos, ibuhay po natin ang mga beatitudes. Ito ang aral ng Panginoong Yahushua sapagkat ang ibig niya, ang sabi nga niya, ako ang wika'y aalis upang ipaghanda kayo ng dakong kalalagyan. At kung maipaghanda ko na ako'y muling babalik upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon nakasama ko. Ang sabi ng Kristo, Ama, ipinapanalangin ko sila. Sino yung sila? Mga alagad ng Kristo. Sila'y nasa mundo pa. Ang ibig ko, kung saan ako naroon, sila na may dumuon na kasama ko. Pero ang sabi niya, ipinapanalangin ko sila. Sapagkat alam ng Kristo, alam ng Panginoong Yahushua, kung gaano kahirap ang paglalakbay sa mundong ito. Sana po, maakit tayo ng leksyong ito para tayo, ang ating mga pinagpagala, ng ating mga puhunan sa paglilingkod, ay hindi mawala ng kabuluhan. Tumayo kayo, tayo po'y mananalangin sa Panginoon Diyos. Aming Ama, salamat po sa leksyong ito. Dama namin kung paano mo kami tinuturuan sa pamamagitan ng Panginoong Yahushua. Mga salita mo sa pamamagitan niyang pinasulat mo sa Biblia, na Ama, ito ay talagang nagbibigay sa amin ng inspirasyon, ligaya, at liwanag ng pag-iisip ng aming dapat na maging paraan ng pamumuhay ay nakabatay na sa ipinangaral ng Panginoong Yahushua. Gusto namin na kami ay makasama sa pagsalubong sa Kanya. Pero hindi sapat yon. Nataglay namin sa aming isipan. May gagawin kami. Mayroon kaming dapat na maisakatuparan. Mga kalooban mo. Na kapag gayon ay aming sinusunod, ibig lang sabihin nun, ang buhay na aming ipinamumuhay ay nakabatay sa buhay na gusto ng iyong anak. Panginoon, naglalakbay lang kami sa mundo, hindi ito ang aming sariling tahanan. Kaya ang aming hinihiling sa iyo, kilusin mo po ang aming mga damdamin. At nawa matugunan namin ang uri ng mga nagbibigay, hindi napipilitan. Nagbibigay sapagkat hindi nagpapakita tao, kundi bukal sa puso, sapagkat alam namin, tungkulin namin ito sa iyo. Bawat isa dapat magbigay ayon sa pasya ng puso. Hindi kami napipilitan, kaya para matupad ito, bago namin ibukod ang aming mga kailangang pangsarili, uunahin namin ibubukod ang para sa iyo. Doon nakikita kung paano ka namin pinapahalagahan. Sana makilos mo kami. Kilusin mo ang aming damdamin, ang aming mga puso. At ikaw naman ang may pangako, Panginoon, na hindi mo pababayaan ang mga anak mo, lalo na sa panahong ito, na nagaganap sa magkabi-kabila ang mga palatandaang napakalapit na ng pagdating ng Panginoong Yahushua upang agawin kami sa alapaap. Panginoon, ba't hindi pa kami magtalaga? At ang buhay na aming taglay, napakarupok. Hindi namin alam ang bukas. Hindi namin alam kung kami po'y mabubuhay pa
sa nalalabing taong ito. Kaya habang kami may buhay, Ama, tulungan mo kaming magkakapatid. Sana matutunan na namin ito ng lubos upang magawa namin ang kalooban mo. Mabigyan ka namin ng karangalan, kapurihan, sapagkat ang pagbibigay, yun ay lumalarawan sa katangian mo, Panginoon. Ika'y mapagbigay na Diyos, na ito rin ang dapat mong makita sa amin. Pagpalain mo ang mga kapatid naming nagdarahop, ang biktima ng mga bagyo, ng iba't ibang kalamidad sa mundo. Ama, maawa ka po sa sangkatauhan. Kawawa ang nakikita naming nagaganap. Wala kaming magagawa kundi ang manalangin sa iyo. Hindi kami natutuwa pag nakikita namin ang mga namamatay na mga tao. Sapagkat kami may taong pwedeng maapektuhan. Kaya hinihiling namin, huwag mo kaming pababayaan sa natitirang buhay namin. Samahan mo po kami sa aming pong pamumuhay araw-araw upang malampasan namin ang lahat na may buong pagtitiwala. Magtatagumpay kami at kami makakasama mo pagdating ng panahon. Salamat po ng marami sa aral na ito. Salamat po sa mga katotohanan itong gustong-gusto mo talagang maliwanagan ng bawat isa sa amin upang makasunod kami ng may kagalakan at may kasiyahan mula sa aming mga puso. Ito hinihilig namin sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na paikilakit ng Espiritu Santo, sinawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, you can give your offerings through the QR code or website link provide here. Yan po sa ilalim, ano? https://opirpa.breezechms.com give/online. Yan pong sistema ng ating pag-aabuloy. Yan ang pinakamaganda, pinakamabilis na pag-aabuloy, mga kapatid. Diretso agad. Walang haharang dyan. At yung ating patuloy po na panalangin sa buong mundo, nako, grabe na ang nagaganap. Iba-ibang na talaga ito, mga kapatid. Magising na tayo. Totohanan itong nagaganap na ito. Hindi biro ito, mga kapatid. Kakaiba na. Kaya tayo ay patuloy na manalangin para po sa lahat ng tao sa mundo. Mga leader ng mga bansa, leader ng mga relihiyon, taong nasa kapangyarihan para pa sana sa ikapapayapa at para tayo mabuhay pa ng ayos sa kalooban ng Diyos. Pero gaya ng sabi na natin, kung itong lahat ng ito ay talagang palatandaang nagaganap na ito, dahil sa sinabi ng Diyos, so be it. Wala tayong magagawa. Ito ang pangako ng Diyos. Pero sa kabila ng lahat ng yan, huwag nating itigil ang panalangin para sa lahat ng tao sa mundo. Hanggang dyan po, tayo natatapos na. Isa puso natin ang aral ng Diyos at maging matatag. Pagkatyag na darating araw ng paghuhukom, o kaya siya'y dinggin. Mga labing ang iglesia, ipagtanggol ang katwiran, gamit ang sandal.